Ako si Daniel Reyes at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa ekonomiya ng mundo. Sa tuwing pinag-uusapan ng pag-angat ng China, madalas dalawa agad ang larawan na pumapasok sa isip ng tao. Una, ang larawan ng isang bansang kayang magtayo ng napakalalaking lungsod, daan, tulay, daambakal at daungan na parang walang imposible. Ikalawa, ang larawan ng isang dambuhalang ekonomiyang unti-unting nabibigatan sa sarili nitong utang na parabang habang lalo itong lumalaki, lalo rin itong hinihila pababa ng bigat na matagal nitong itinago. Kaya ang tunay na tanong ay hindi lang kung gaano kalakas ang China, ang tunay na tanong ay ito. Ang himalang iyon ba ay bunga ng pambihirang disiplina ng Estado at lipunan o isa lamang itong paglawak na pinalobo ng napakaraming utang? Kapag tiningnan ang nakalipas na 4 na dekada, mahirap itanggi na ang pag-angat ng China ay isa sa pinakamalalaking pagbabago sa kasaysayan ng makabagong kabuhayan. Mula sa isang bansang matagal na nakasandig sa agrikultura, naging isa itong dambuhalang pabrika ng daigdig. Napakaraming produkto sa bahay ng karaniwang tao sa iba't ibang bansa ang may bakas ng paggawa roon. Mula sa maliliit na pyesa hanggang sa masiselang kagamitang elektroniko, halos lahat ay dumadaan sa mga kamay, makina at daungan ng China. Hindi yun nangyari dahil lamang sa swerte. Hindi rin yun basta regalo ng panahon. May malinaw na ugat ang lakas na yon at ang ugat na yon ay disiplina. Ang disiplina rito ay hindi lang simpleng sipag ng manggagawa. Hindi lang ito kwento ng mahabang oras ng paggawa at mababang pahinga. Mas malalim ang ibig sabihin nito. Ang tunay na lakas ng China ay nanggaling sa kakayahan ng Estado na magtakda ng direksyon at pilitin ang buong sistema na sumunod sa iisang mahabang layunin. Sa maraming bansang malaya ang galaw ng pamilihan, madalas ang isip ng mga negosyante at pinuno ay nakaabang sa susunod na 3 buwan, susunod na halalan o susunod na pag-ikot ng tubo. Sa China, iba ang kilos. Kaya nitong mag-isip ng pangmatagalan. Kaya nitong magsabi na ito ang magiging mahalagang industriya sa susunod na 10 o 20 taon at pagkatapos ay ibubuhos ang salapi, lupa, infrastruktura at utos ng buong sistema sa iisang layunin. Dito pumasok ang lakas ng kanilang mga planong pangkaunlaran. Hindi iyon simpleng papel na isinasabit sa pader para magmukhang seryoso ang pamahalaan. Iyon ay gabay kung saan ilalagay ang puhunan, aling industriya ang bubuhayin, aling lungsod ang palalakihin at aling larangan ang magiging sandigan ng kinabukasan. Kapag nagpasya ang gitnang pamunuan na mahalaga ang sasakyang de kuryente, baterya, malinis na enerhiya o mas mataas na antas ng paggawa, hindi lang iisang tanggapan ang gagalaw. Kumikilos ang mga bangkong hawak ng Estado, mga pamahalaang panlalawigan, mga tagapagplano ng lupa, mga universidad at mga tagagawa. Para silang isang orkestrang hindi pwedeng sumablay sa kumpas dahil malinaw kung sino ang may hawak ng batuta. Dahil sa ganitong paraan, nagawa ng China ang bagay na napakahirap gawin sa maraming bansa, ang mabilis na pag-ipon ng kapasidad. Hindi sila nagkalat ng lakas sa napakaraming sabay-ay na pangarap. Namili sila ng ilang mahalagang larangan at doon nila binuhos ang puwersa. Kaya noong marami pa ang nagdadalawang isip sa halaga ng mga espesyal na zonang pangkabuhayan, ginamit iyon ng China bilang ligtas na lugar para subukan ang bagong paraan ng kalakalan at paggawa. Hindi nila binuksan agad ang buong bansa na parang palengke na kahit sino ay pwedeng magtinda ng kahit ano. Maingat ang pagsubok. Kapag umubra ang isang paraan, saka iyon pinalawak, kapag palpak, pinapalitan. Sa madaling sabi, disiplinado hindi lang sa pagpapatupad kundi pati sa pag-eksperimento. Mas kitang-kita ang disiplina sa larangan ng infrastruktura sa loob ng napakaikling panahon. Nakapagtayo ang China ng napakahabang linya ng mabilis na daambakal, napakaraming paliparan, malalaking daungan at mga lansangang nagdurugtong sa mga dating liblib na lugar. Hindi ito basta palamuti ng kapangyarihan. Ito ang mismong buto at ugat ng kanilang paglago. Kapag mabilis ang paglipat ng kalakal, bumababa ang gastos. Kapag maayos ang daungan, bumibilis ang paglabas ng produkto. Kapag naaabot ng riles at kalsada ang mga panloob na lalawigan, mas marami ang nadadala sa agos ng kabuhayan. Ang infrastrukturang ito ang nagbigay sa China ng napakalaking lamang.
Habang ang ibang bansa ay abala sa pagtatalo kung sino ang magbabayad at sino ang uusig kung sumobra ang gastos, ang Tsina ay abala na sa pagtatayo. Dito rin lumakas ang pagiging pabrika ng daigdig ng bansa. Hindi lamang dahil mura ang pasahod noon. Ang mas mahalaga ay buo ang tanikala ng paggawa. Kapag may kulang na pyesa, may malapit na tagagawa. Kapag may bagong pangangailangan, may kakayahang sumunod agad ang mga pabrika. Kapag kailangan ng napakalaking dami ng produkto sa maikling panahon, may sapat na manggagawa, makina, bodega, daan at daungan upang gawin iyon. Sa maraming lugar, mahirap makahanap ng iisang lungsod na kayang gawin ang lahat. Sa China, may mga pook na halos bawat kalye ay bahagi ng iisang malaking makina ng paggawa. Kaya noong maraming dayuhang kumpanya ang naghahanap ng lugar na mabilis, mura at malawak ang kakayahan, natural na sa China sila dumagsa. Ngunit gaya ng maraming kwento ng biglang pagyaman, may yugto na biglang nagbago ang timpla. Dumating ang malaking dagok nang bumagsak ang pandaigdigang kabuhayan noong 2008. Humina ang pagbili ng mga mamimili sa kanluran. Nalagay sa panganib ang pag-awaan, hanapbuhay at katatagan ng lipunan sa China. Sa ganitong sandali, pwedeng pumili ang pamunuan ng mahirap ngunit malinis na landas. Tanggapin ang mabagal na panahon, ayusin ang mga kahinaan at hayaang kusang bumawi ang ekonomiya. Ngunit iba ang kanilang pinili. Pinili nilang ibuhos ang napakalaking pampasigla sa ekonomiya. Sa unang tingin, parang matapang at matalinong sagot iyon. At totoo naman, sa maikling panahon, napigil nito ang matinding paghina. Ngunit dito rin nagsimulang magbago ang mismong makina ng paglago. Bago ang panahong iyon, ang lakas ng China ay malakas na nakaugat sa tunay na paggawa, pag-iimpok, pamumuhunan at pagluluwas ng kalakal. Pagkaraan ng malaking pampasigla, dahan-dahang lumipat ang bigat tungo sa pag-asa sa utang. Sa halip na hayaang huminga ang ekonomiya at kusang maghanap ng bagong balanse, binigyan ito ng napakaraming hiniram na lakas. Ang mga bangko ay pinaandar ng buong bilis. Dumaloy ang pautang sa mga proyekto, gusali, lansangan at lalo na sa ari-arian. Sa madaling sabi, nagsimulang sumandal ang paglago sa paglawak ng kredito. Ang problema, hindi habang buhay na mabisa ang paraang iyon. Sa simula, ang bawat bagong daan, tulay, himpilan at gusali ay may malinaw na pakinabang, ngunit may hangganan ang kapakipakinabang na pagtatayo. Kapag sapat na ang daan, ang susunod na daang itatayo ay hindi na kasing halaga ng una. Kapag napakarami ng gusali, ang susunod na tore ay hindi na dagdag lakas kundi dagdag pasanin. Doon lumitaw ang masakit na katotohanan. Habang lumalaki ang utang, paliit naman ang balik ng bawat bagong puhunan. Para kang naglalagay ng mas maraming tubig sa timba, nabutas ang ilalim. Sa labas, mukhang punong-puno. Sa totoo, tagas ng tagas. Isa sa pinakamalaking pinagmulan ng problemang ito ay ang mga pamahalaang panlalawigan at panlungsod. Dahil hindi sila basta makapangungutang ng hayagan para sa lahat ng pangangailangan, gumawa sila ng mga sasakyang pinansiyal na parang mga kumpanyang nasa gilid ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga ito, nakautang sila gamit ang lupa at inaasahang halaga ng hinaharap bilang sandigan. Ang salaping iyon ay ginamit sa samot-saring proyekto, daan, liwasan, puok pangkalakalan, bagong distrito at iba pang sagisag ng pag-unlad. Ang problema, napakarami sa mga proyektong ito ang hindi talaga lumilikha ng sapat na salaping pambayad sa utang. Umaasa lamang sila na patuloy na tataas ang halaga ng lupa at patuloy na may susunod na pagbebenta ng lupa o bagong utang na sasalo sa luma. Ang dating tila maayos na pamamalakad ay unti-unting naging paikot-ikot na pag-asa sa mas malaking pagkakautang. At kung may isang larangan na naging sentro ng paglamon sa kredito, iyon ay ang ari-arian. Sa loob ng mahabang panahon, ang bahay sa China ay hindi na basta tahanan. Naging imbakan ito ng pag-asa, karangalan at haka-hakang yaman. Maraming pamilya ang naniwalang ang presyo ng bahay ay laging tataas. Para itong mahiwagang hagdan na kahit sinong makaakyat ay yuyaman. Habang tumataas ang presyo, mas maraming bumibili. Habang mas maraming bumibili, lalo pang tumataas ang presyo. Ang mga tagapagpatayo naman ay tila walang sawang humiram ng salapi,
bumili ng lupa, magtayo, magbenta ng unit na hindi pa tapos at gamitin ang perang iyon para sa susunod na proyekto. Mukha itong napakabilis at napakagaling na galaw ng negosyo pero sa totoo parang tumatakbong hinahabol ang sariling hininga. Ang masakit na bunga nito ay ang mga tinatawag na tahimik na lungsod. Mga lugar na may malalawak na kalsada, nagtatayugang gusali, malinis na liwasan, at minsan ay magagarang gusaling pampamahalaan, ngunit kulang sa tao, kulang sa tindahan, kulang sa tunay na buhay. Ang mga bahay ay naitayo, pero walang sapat na nais tumira. Ang mga distrito ay napaganda, pero hindi nabuo ang tunay na pang-araw-araw na ikot ng kabuhayan. Sa isang banda, maraming kabataang nahihirapang bumili ng tahanan sa malalaking lungsod dahil sobrang taas ng presyo. Sa kabilang banda, may napakaraming unit sa ibang lugar na nakatiwangwang lamang. Parang may handaan pero walang bisita. May upuan, may ilaw, may lamesa. Pero ang tanong, sino ang kakain? Dito makikita ang pagkakaiba ng disiplina at sapilitang paglaki. Ang tunay na disiplina ay alam kung kailan sapat na. Ang sapilitang paglaki ay tuloy-tuloy kahit wala ng saysay. Sa mahabang panahon, naging sukatan ng tagumpay ng maraming lokal na pinuno ang taas ng paglago, dami ng proyekto at bilis ng pagtatayo. Kapag iyan ang sukatan, natural na mas mahalaga ang magmukhang mabilis kaysa maging talagang mabisa. Kaya ang ilang bahagi ng sistema ay hindi na nagtatayo dahil kailangan ng tao, kundi dahil kailangan ng bilang. At kapag bilang ang sinasamba, hindi nagtatagal, kaluluwa ng kabuhayan ang nawawala. Habang lumalaki ang buong kabuuang utang ng ekonomiya, mas lalong nakakatakot ang larawan. Hindi na lamang pamahalaan ang may utang. May utang ang mga kumpanya, may utang ang mga sambahayan, may utang ang mga pook pamahalaan, at marami pang utang ang hindi basta kita sa payak na salaysay. Sa ganitong kalagayan, ang malaking bahagi ng kinikitang salapi ng lipunan ay napupunta na sa pagbabayad ng nakaraang pangako. Imbes na gamitin sa bagong likha, bagong negosyo, o pagpapagaan ng buhay ng tao, ginagamit ito para lang manatiling tikas ang lumang sistema. Para kang may malaking bahay nga, pero halos lahat ng sahod mo ay nauubos sa hulog, interes at pagkukumpuni. Sa labas, mayaman ang tingin ng tao. Sa loob, laging kapos. May isa pang madilim na sulok sa kwentong ito, ang mga daluyang pinansiyal na hindi gaanong lantad. Kapag sinikap ng pamahalaan na higpitan ang lantad na paghiram, madalas humanap ng ibang lagusan ang salapi. Dito pumasok ang samut-saring paraang pinansiyal na nangakong mas mataas na kita sa mga nag-iimpok at nagbukas ng daan para makarating pa rin ang pondo sa mga mapanganib na larangan. Sa unang tingin, tila maayos itong paraan para manatiling masigla ang pamilihan. Ngunit ang totoo, lalo nitong pinalabo ang tunay na lagay ng sistemang pampinansiya. Kapag masyadong maraming hibla ang hindi na nasusundan kung saan nakakabit, isang maliit na pagkaputol lang ang kailangan para manginig ang buong sapot. Hindi naman bulag ang pamunuan sa panganib. Sa kalaunan, nakita rin nila na kung magpapatuloy ang ganitong landas, isang araw ay pwedeng hindi nakayanin ng kahit gaano kalakas na estado ang bigat ng sariling itinayo nitong bundok ng utang. Kaya nagsimula ang mas mahigpit na pagpitik sa mga kumpanyang sobra ang paghiram, lalo na sa mga tagapagpatayo ng ari-arian. Nang higpitan ang pagpasok ng bagong utang sa mga kumpanyang dati nang umaasa sa walang humpay na hiniram na salapi, doon nagsimulang lumitaw ang tunay na hina ng sistema. Ang ilang dambuhalang pangalan na dating mukhang hindi mababagsak ay biglang nanghina. Nahirapan silang tapusin ang mga ipinangakong proyekto. Nataranta ang mga bumili ng bahay. Natakot ang mga may hawak ng pautang. At ang dating tila walang hanggang pagtaas ay nagmistulang matarik na bangin. Marami ang nagulat kung bakit tila biglang handang saktan ng pamahalaan ang mismong mga sangay na dati nitong pinayagang lumobo. Ngunit sa pananaw ng pamunuan, hindi na ito basta usapin ng tubo ng ilang kumpanya. Usapin na ito ng pagpapanatili ng kontrol sa direksyon ng buong bansa. Kung dati ay pumayag silang umasa sa malaking utang para mapanatili ang paglago, dumating ang puntong kailangan nilang pigilan ito kahit masakit. Hindi ito simpleng pagbabago ng patakaran. Isa itong pagbabalik sa lumang ugat ng kanilang sistema. Ang estado pa rin ang may huling pasya at walang negosyo gaano man kalaki ang pwedeng lumaki ng higit sa kayang tiisin ng kapangyarihan.
Hindi lang sa ari-arian nakita ang pagbabalik ng mahigpit na kamay. Pati ang malalaking pribadong kumpanyang teknolohikal at iba pang mabilis lumaking sangay ay muling pinalasap ang bigat ng regulasyon. Para sa labas ng bansa, mukhang marahas ito at nakasisindak sa mga mamumuhunan. Ngunit sa pananaw ng pamahalaan, ito ay paraan para ilipat ang salapi at talino pabalik sa mga larangang tingin nila ay mas mahalaga sa pangmatagalang katatagan ng bansa. Mas mataas na antas ng paggawa, sariling kakayahang teknolohikal, enerhiya at mga sangay na may kinalaman sa pambansang seguridad. Sa madaling sabi, ayaw nilang ang hinaharap ng bansa ay malubog sa aliwang pambayan, haka-hakang salapi at mga gawaing kumakain ng pera pero hindi bumubuo ng matibay na lakas. Ngunit dito rin lumitaw ang isang malaking palaisipan. Paano mo mapananatili ang disiplina nang hindi pinapatay ang sigla? Paano mo pipigilan ang sobrang paghiram nang hindi binabasag ang loob ng mga negosyante at mamimili? Paano mo ililipat ang ekonomiya mula sa pagpapalaki sa bilang tungo sa mas maayos na kalidad kung ang buong sistema ay nasanay ng mabuhay sa mabilis na paglaki? Iyan ang mas mahirap na laban. Madaling mag-utos ng paghihigpit. Mas mahirap ibalik ang tiwala kapag natakot na ang tao. Lalong bumigat ang suliranin dahil hindi lamang utang ang kalaban ng China, may isa pa itong kinahaharap na hindi kayang lunasan ng simpleng pag-uutos, ang pagbabago sa bilang at gulang ng mamamayan. Sa mahabang panahon, napakalaking lakas ng bansa ang dami ng kabataang manggagawa. Sila ang nagpuno sa mga pabrika, bumuo sa lakas paggawa, at nagtulak sa malawak na paglaki ng produksisyon. Ngunit habang tumatanda ang lipunan at kumukonti ang mga bagong batang pumapasok sa hanapbuhay, unti-unting humihina ang dating walang sawang bukal ng lakas. Kapag kumonti ang manggagawa, tumataas ang gastos. Kapag dumarami ang matatanda, lumalaki ang pasanin sa pamilya at sa mga sistemang panlipunan. Ang dating batang dambuhala ay nagsisimulang maramdaman ang paninigas ng tuhod. Kasabay nito, may lumitaw ding pagkapagod sa hanay ng kabataan. Sa ilang taon, tumindi ang pakiramdam ng marami na kahit gaano sila magsikap, mas mahirap nang abutin ang maginhawang buhay na pinangarap ng naunang salinlahi. Mataas ang halaga ng pabahay sa mga pangunahing lungsod, mabigat ang tunggalian sa trabaho, at lalong kumakapal ang anino ng kawalang katiyakan. Kapag ganito ang pakiramdam ng kabataan, hindi sila madaling gumastos, mag-asawa, bumili ng bahay, o magsimula ng pamilya. At kapag nangyari iyon ng malawakan, hindi lang damdamin ang apektado. Humihina mismo ang loob ng ekonomiya. Ang mamimili na dapat sana'y magpapasigla sa loob ng bansa ay nagiging maingat, mabagal at nagkukubli sa pag-iimpok. Dito pumapasok ang mas tahimik ngunit mas mapanganib na suliranin. Ang panghihina ng pagnanais gumastos at mamuhunan. Kapag ang tao ay naniniwalang bukas ay mas mahirap kaysa ngayon, hindi siya madaling bubunot ng salapi. Kapag ang negosyo ay nagdududa kung kikita pa ba ito sa mga susunod na taon, hindi ito basta kukuha ng dagdag na manggagawa o magbubukas ng bagong pabrika. Kahit pa ibaba mo ang halaga ng paghiram, kung takot ang tao at puno na ng lumang pasanin ang negosyo, hindi sapat ang murang utang para buhayin muli ang loob. Sa ganitong kalagayan, parang may handa kang gasolina pero ayaw nang umandar ng makina dahil mismong driver ay nag-aalinlangan kung saan pupunta. Mas tumitindi pa ito dahil sa pagbabago ng kalagayang pandaigdig. Hindi na kasing dali ng dati ang umasa sa pagluwas bilang pangunahing tagahila ng paglago. Maraming bansa ang naghahanap ng paraan para bawasan ang labis na pagsandig sa paggawa ng China. Ang iba ay naglilipat ng bahagi ng tanikala ng paggawa sa ibang bansa. Ang iba ay naghihigpit sa pagpasok ng sensitibong teknolohiya. Ang iba naman ay tahasang pinupolitika ang kalakalan. Kung dati ay pwedeng magtayo ang China ng panibagong paglago sa pamamagitan ng pagluwas ng mas marami at mas murang produkto, ngayon ay mas makitid ang daan. At ang masakit, ang dating sandalan nilang malalaking pampasiglang nakabatay sa utang ay hindi na rin ganoon kadaling ulitin dahil mas mabigat na ang dating pinasan. Kaya maraming tagasuri ang nagtatanong kung papunta ba ang China sa mahabang panahon ng mabagal na paglago tulad ng sinapit ng ibang malalaking ekonomiyang nalubog sa bula ng ari-arian at pagtanda ng lipunan. May pagkakatulad nga sobrang pag-asa sa pataas na halaga ng bahay, napakalaking utang, tumatandang mamamayan at paghina ng sigla ng paggastos.
ngunit may mahalagang pagkakaiba rin. Hindi tulad ng ganap na malayang sistemang pangkabuhayan, napakalaki ng hawak ng Estado sa daluyan ng salapi, sa mga bangko, sa lupa at sa ritmo ng pagpapasya. Ibig sabihin, maaaring maiwasan nila ang biglaang sabog na parang malawakang pagbagsak sa loob ng isang gabi. Maaari nilang pahabain ang proseso, payapain ang ilang sugat, pilitin ang muling pagsasaayos at unti-unting pasanin ng sakit. Pero huwag tayong magkakamali. Ang kakayahang pigilin ang biglaang pagbagsak ay hindi automatikong ibig sabihin na madali nang makabawi. Maaring hindi sumabog ang bahay, pero pwede pa rin itong unti-unting lumubog. Maaaring hindi bumigay agad ang pader, pero pwede pa rin itong mabasa, mabitak at mawalan ng lakas sa paglipas ng panahon. Iyan ang pinakamalaking panganib para sa China. Hindi isang maingay na trahedya, kundi isang mahabang yugto ng mababang sigla, mahinang tiwala at mabagal na paghinga ng kabuhayan. Hindi ito pelikulang may isang malakas na pagsabog. Mas parang mahabang tag-ulan na ayaw matapos. Kaya kung babalikan natin ang unang tanong, alin ba talagang nagtaas sa China, disiplina o utang? Ang tapat na sagot ay ito. Una, disiplina, kalaunan, utang, at ngayon, tunggalian ng dalawa. Ang pundasyon ng pag-angat nito ay tunay na disiplina ng Estado, kakayahang magplano, tiyaga sa pagpapatupad, at pambihirang pagbuo ng kapasidad sa paggawa at infrastruktura. Iyan ang unang makina. Ngunit nang magsimulang bumagal ang dating paraan ng paglago, idinagdag ang mas mapanganib na pangalawang makina, ang napakalawak na paggamit ng utang upang itulak ang ekonomiya lampas sa likas nitong bilis. Sa maikling panahon, nagmukha itong henyo. Sa mahabang panahon, nag-iwan ito ng mabigat na singil. Ngayon, nasa yugto ang China kung saan hindi na sapat ang dating bangis ng pagplano at hindi na ligtas ang dating laki ng paghiram. Kailangan itong bumalik sa mas malinis na anyo ng disiplina. Hindi yung disiplina na basta nagpapalaki ng bilang, kundi disiplina na marunong tumanggap ng mas mabagal na paglago, kapalit ng mas matibay na batayan. Kailangan itong ilipat ang sentro mula sa gusali tungo sa produktibidad, mula sa haka-hakang yaman tungo sa tunay na paglikha, mula sa pagpapakitang malaki tungo sa pagiging matatag. At iyan ang pinakamahirap gawin sa lahat dahil mas madaling magpatayo ng 10 tore kaysa magtayo ng bagong pagtitiwala sa puso ng mamamayan at negosyo. Sa huli, ang kwento ng China ay hindi simpleng kwento ng isang bansang yumaman. Isa itong kwento ng kapangyarihan at hangganan. Kapangyarihan ng Estado na magbuklod ng lakas at hangganan ng anumang modelo na sumusubok dayain ang bigat ng katotohanan sa pamamagitan ng walang humpay na utang. Isa rin itong paalala sa buong daigdig na ang mabilis na paglago ay hindi laging katumbas ng malusog na paglago. Pwedeng napakaganda ng liwanag sa harapan, pero kung ang pundasyon sa ilalim ay binahana ng pangungutang, darating ang panahong kailangan mong huminto at tingnan kung gaano pakatibay ang lupaing tinatayuan mo. At marahil, iyan ang pinakabuod ng usapin. Hindi mahina ang China. Hindi rin ito basta guni-guni lamang. Tunay ang malaking bahagi ng naitayo nito. Tunay ang lakas ng mga daungan, pabrika, daambakal at kakayahan nitong gumalaw bilang isang dambuhalang sistema. Ngunit totoo rin ang bigat ng mga utang, ang kahinaan ng labis na pagsandig sa ari-arian, ang panganib ng tumatandang lipunan at ang paglamig ng tiwala ng mamimili at mamumuhunan. Ang higanting ito ay hindi papel na madaling mapunit, pero hindi rin bato na hindi nasisira. Isa itong bakal na matagal na pinainit ng husto. Ngayon, sa mga susunod na taon, hindi ang bilis ng paglago ang pinakaabangan, kundi ang uri ng pag-aayos na kayang gawin ng China sa sarili nitong sistema. Kung magtatagumpay itong bawasan ng pag-asa sa utang, pasiglahin ang tunay na paggasta sa loob ng bansa, buhayin muli ang tiwala ng pribadong sektor, at magbukas ng bagong yugto ng mas matatag na paglikha, pwede pa rin itong manatiling isa sa pinakamahahalagang lakas sa daigdig. Ngunit kung mananatili itong nakabitin sa pagitan ng lumang pag-asa sa utang at bagong pagnanais sa disiplina, maaaring humaba ang panahong mabagal, mabigat at masakit para sa isang ekonomiyang sanay, tumakbo ng napakabilis. Ganiyan ang kabuuan ng larawan. Ang himala ng China ay hindi kasinlinaw ng karaniwang alamat na puro sipag at talino lamang. Hindi rin ito simpleng pandarayang itinayo sa utang lamang.
Ito ay pinaghalong tunay na lakas at mapanganib na pagpapalaki. Pinaghalong pambihirang disiplina at lumobong paghiram. Pinaghalong matibay na pundasyon at bitak na matagal na tinakpan ng makintab na pintura. At ngayon, habang humaharap ito sa mas malamig na panahon ng kabuhayan at mas masikip na daan ng daigdig, saka pa lamang tunay na masusubok kung ano ang mas malakas, ang lumang disiplina na nagpatayo sa higante o ang bigat ng utang na maaring unti-unting humila rito pababa.